Ang malakas na pagbukas ng pinto ng boardroom ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Hindi lumingon si Alejandro Andro del Fuego. Hindi niya kailangan. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng hangin sa silid, ang biglaang pagtigil sa paghinga ng mga board member na kanina lang ay nakikinig ng mabuti sa bawat salita niya. Iisang tao lang ang may kayang pumasok sa kanyang teritoryo nang walang paalam. Naramdaman ni Andro ang pagigting ng kanyang panga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na pen at itinuon ang malamig niyang mga mata sa dulo ng mahabang lamesa. Doon nakatayo ang kanyang lolo, si Don Ricardo del Fuego. Matikas pa rin sa kabila ng edad, ang mga mata ay kasing talasan ng dati at ang awtoridad ay bumabalot sa buong pagkatao nito. Labas. Utos ng matanda sa mga miyembro ng board. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi maaring suwayin. Walang naglakas loob na magtanong. Mabilis silang nagsitayuan at halos magkandara pa sa paglabas. Iniwang mag-isa ang dalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa Del Fuego shipping line. The meeting is over. Formal na sabi ni Andro sa mga nagsialisan. Pinapanatili ang kanyang dignidad kahit pa nararamdaman na niya ang pag-init ng kanyang dugo. Ano man ang dahilan ng pagdating ng kanyang lolo, siguradong hindi ito maganda. Nang sumarado ang pinto, naglakad si Don Ricardo palapit sa mesa. Inilapag nito ang isang mamahaling leather briefcase sa makintab na kahoy. Ang tunog ay muling umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita. Isang labanan ng titigan. Isang pagsubok kung sino ang unang bibigay. Sa huli, si Don Ricardo ang bumasag sa katahimikan. Binuksan niya ang briefcase at kinuha ang isang bagay mula sa loob. Isang simpleng brown envelope. Ngunit alam ni Andro na anumang nagmumula sa kanyang lolo ay hindi kailanman simple. Itinulak ng matanda ang sobre sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan itong dumulas hanggang sa tumigil mismo sa harap ni Andro. Ano ito? Tanong ni Andro. Ang boses ay walang emosyon. Buksan mo. Sagot lang ni Don Ricardo. Umupo ito sa silyang panguluhan na para bang siya pa rin ang hari ng imperyong ito. Napabuntong hininga si Andro. Pinigilan niya ang sariling mainis. Sinunod niya ang utos. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, may ilang piraso ng papel na nakatupi. Papel na may opisyal na letterhead ng isang kilalang laboratorio. Hindi niya pinansin ang mga numero at teknikal na salita. Isang linya lang ang bumasag sa lahat ng kontrol na pinag-iingatan niya. Isang linya na nakasulat sa makapal na itim na tinta. 99% probability of paternity. Napatigil ang mundo. Ang tanging naririnig na lang ni Andro ay ang malakas na ugong sa loob ng kanyang mga tainga. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang yon. Umaasang magbabago ang mga ito. Paternity. Anak. Nagkaroon ng mabilis na mga imahe sa kanyang isipan. Mga nagkikislapang ilaw ng mga party, tunog ng mga baso ng champagne, mga mukha ng babaeng dumaan sa buhay niya na hindi man lang niya matandaan ang pangalan. Sinubukan niyang maghanap ng isang alaala, isang gabi, isang pagkakamali. Pero wala. Ang lahat ay malabo. This is a joke, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang lolo. This is impossible. Someone is trying to scam us. Tingnan mo ang kasunod na papel. Utos ulit ni Don Ricardo. Kinuha ni Andro ang isa pang papel. Isang birth certificate. Pangalan ng bata. Miguel Reyes. Edad 5 taong gulang. Pangalan ng ina. Althea Reyes. Mga pangalang walang anumang ibig sabihin sa kanya. Mga estranghero. Hindi ko sila kilala. Matigas na sabi ni Andro, ibinabalik ang mga papel sa sobre. Magpapadala ako ng abogado para ayusin ito. Malinaw na panloloko ito. Hindi pa tapos, sabi ni Don Ricardo. May isa pang bagay siyang inilabas mula sa briefcase. Isang litrato.
Inilapag niya ito sa mesa. Napatingin si Andrew sa litrato at naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Nasa litrato ang isang batang lalaki. Marahil ay nasa 5 taong gulang. Nakangiti ito ng malapad habang nakasakay sa isang luma at kinakalawang na swing. Ngunit hindi ang paligid ang napansin ni Andrew. Ang mga mata ng bata. Ang hugis ng ilang umaga para kay Althea Reyes ay laging may pare-parehong amoy. Amoy ng mainit na sinangag, pritong itlog, at murang kape. Ito ang amoy ng kanyang munting mundo. Isang mundong sapat na para sa kanya at sa kanyang anak. Mama, look! I drew a dinosaur! Napangiti si Thea habang pinagmamasdan ang kanyang 5 taong gulang na si Miguel. O Migs, seryoso ang mukha nito habang iwinawagayway ang isang papel na puno ng berdeng Crayola. Para sa iba, isa lang iyong mga walang hugis na guhit. Para sa kanya, isa yung obra maestra. Wow, baby! Ang galing-galing naman ng dinosaur mo. Nakakatakot siya, sabi niya. Ginulo ang buhok ng anak. Ang kanilang maliit na inuupahang apartment ay masikip. Ang mga gamit ay luma. Ang pintura sa pader ay may mga bitak na. Pero para sa kanila, ito ang kanilang palasyo. Bawat sulok ay puno ng tawanan ni Migs. At yun lang ang mahalaga. Habang naghahanda siya ng kanilang almusal, isang hindi pamilyar na tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang marahan, malalim na ugong ng makina ng sasakyan. Hindi ito tunog ng tricycle o ng lumang jeep na karaniwang dumadaan sa kanilang eskinita. Sumilip si Thea sa bintana. Napatigil ang kanyang paghinga. Isang itim at napakakintab na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Napakagara nito at hindi talaga nababagay sa kanilang lugar. Para itong isang itim na pating na naligaw sa gitna ng maliliit na isda. Nag-umpukan na ang ilang mga tsismosa sa labas. Nagbubulungan habang nakatingin sa sasakyan. Biglang bumukas ang pinto sa driver's side. Lumabas ang isang lalaking naka-uniforme ng driver. Magalang nitong binuksan ang pinto sa likod. At mula doon, lumabas ang isang lalaki na para bang nagmula sa ibang mundo. Matangkad ito, nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit na siguradong mas mahal pa sa 6 na buwang upa niya. Ang sapatos nito ay makintab na parang salamin. Pero ang pinakanakuha ng atensyon ni Thea ay ang aura nito. Isang aura ng kapangyarihan at lamig. Naglakad ito papalapit sa kanilang gate na para bang pagmamay-ari nito ang buong kalye. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat tingin ay parang sinusuri ang karumihan ng paligid. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Thea. May masama siyang kutob. Mabilis niyang isinara ang pinto at binuhat si Migs. Baby, pasok muna tayo sa kwarto. Laro muna kayo ni Dindin the Dinosaur doon, okay? Sabi niya sa malumanay na boses. Pilit na itinatago ang kaba. Nang masiguro niyang nasa loob ng kwarto ang anak, huminga siya ng malalim bago harapin ang kung sino man ang nasa labas. Sakto namang may kumatok sa pinto. Hindi malakas, ngunit may diin. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Ang lalaki mula sa sasakyan. Sa malapitan, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkailang. Ang mga mata nito ay malamig, mapanuri, at parang tinitingnan siya na para bang isa siyang insekto. Sino po sila? Anong kailangan niyo? Tanong ni Thea. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Althea Reyes? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at formal. Tumango siya. I'm Alejandro Del Fuego. Pagpapakilala nito. Hindi niya kilala ang pangalan. Wala itong epekto sa kanya. Okay, sir. May maipaglilingkod po ba ako? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, may iniabot itong isang brown envelope. Ang parehong sobre na nagpabagsak sa mundo ni Andrew kahapon. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Binuksan niya.
Nagsimula siyang magbasa. Mga teknikal na salita na hindi niya maintindihan. Pero sa dulo, nakita niya ang mga salitang malinaw at nakakagimbal. Miguel Reyes, Alejandro del Fuego, 9% probability of paternity. Nabitiwan niya ang mga papel. Nagkalat ang mga ito sa maruming semento. Ang isip niya ay nag-umpisang umikot. Hindi maaari. Hindi totoo yan, nanginginig niyang sabi. Nakatingin sa lalaki na may halong galit at takot. Sino ka ba talaga? Anong klaseng panloloko ito? It's not a scam, Miss Reyes. I'm here to take responsibility for my son. Anak mo? Halos pasigaw na, sabi ni Thea. Wala kang anak dito. Ang anak ko ay anak ko lang. Hindi ko alam kung anong laro ito, pero umalis ka na. Itinuro niya ang gate. Ang kamay ay nanginginig sa galit. Mama, who is he? Napatigil silang dalawa. Lumabas si Migs mula sa kwarto. Yakap-yakap ang kanyang stuffed dinosaur. Nagtatago ito sa likod ng mga binti ni Thea. Sumisilip sa estranghero ng may pagtataka. Nakita ni Thea kung paano nagbago ang tingin ni Alejandro del Fuego nang makita nito si Migs. Ang lamig sa mga mata nito ay panandali ang nawala. Napalitan ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Pagkagulat? Pagkalito? Mabilis na umakto si Thea. Hinarangan niya si Migs mula sa paningin ng lalaki. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis. Banta niya. Sa halip na matakot, isang buntong hininga lang ang isinagot ni Alejandro. Kumuha ito ng isang bagay mula sa bulsa ng suit nito. Isang checkbook at isang pluma. Mabilis itong nagsulat at pinunit ang isang piraso ng papel. Iniabot nito sa kanya ang isang tseke. Napatingin si Thea sa halaga. Napakaraming zero. Sapat na para bilhin ang buong building ng apartment nila. At marahil, pati na rin ang buong barangay. Isang tawa na puno ng sakit at galit ang kumawala sa kanyang bibig. Ito pala ang tingin sa kanya ng mayayamang tulad nito. Isang babaeng mabibili, isang problemang kayang ayusin ng pera. Hinablot niya ang tseke. At sa harap mismo ng mga mata ni Alejandro del Fuego, dahan-dahan niya itong pinunit. Pinunit niya sa 2, sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinato niya ang mga piraso ng papel sa mukha ng lalaki. Hindi mabibili ang anak ko. Sigaw niya. Ang mga luha ng galit ay nag-uumpisa ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi kami paninda. Umalis ka dito. Akmang isasara na niya ang pinto nang may isa pang lalaki na lumapit mula sa likod ni Alejandro. Mas matanda ito, nakasalamin, at may dalang itim na briefcase. Miss Reyes, magalang na sabi ng bagong dating. Ako ang abogado ni Mr. Del Fuego. Binuksan ng abogado ang briefcase nito at inilabas ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Kung ayaw ninyo ng pera, sabi nito sa isang kalmado at propesyonal na tono, marahil ay mas gugustuhin ninyo ang isang kasunduan o isang demanda para sa kustodya. Nakatitig lang si Alejandro Andro del Fuego sa salitang yon. Kustodya. Iyon ang bala. Ang huling baraha na laging nasa kamay ng mga Del Fuego. Napanood niya itong gamitin ng kanyang lolo sa negosyo ng maraming beses. Isang legal na pananakot na kayang lumumpo sa sino mang kalaban. Ngayon, nakikita niya itong ginagamit laban sa isang babaeng. Ang tanging kasalanan ay ang maging ina ng isang batang kamukhang-kamukha niya. Nakita ni Andro ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Althea Reyes. Ang tapang na ipinakita nito kanina ay biglang gumuho, napalitan ng purong takot. Napatingin ito sa anak na nagtatago pa rin sa likod niya. At doon, sa mga matang iyon, nakita ni Andro ang kanyang panalo. Isang panalo na may mapait na lasa. Sumama kayo sa amin, sabi ni Andro. Ang boses ay muling naging malamig at walang emosyon. Itinatago ang anumang bakas ng awa
Hindi, hindi awa. Isa lang itong transaksyon. Pag-uusapan natin ito ng maayos. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Del Fuego ay nakabibingi sa katahimikan. Si Andro ay nasa harap, katabi ng kanyang driver. Si Thea at Migs ay nasa likod. Sa bawat sandali, sinusulyapan ni Andro ang dalawa mula sa rearview mirror. Nakatingin lang si Thea sa labas ng bintana. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Migs. Ang bata naman ay tahimik lang na nakatingin kay Andro. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi takot. Ikinainis ito ni Andro. Mas madali sana ang lahat kung galit o takot ang nakikita niya sa bata. Pero ang inosenteng pag-usisa na yon ay parang isang tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Pagpasok nila sa naglalakihang gate ng mansyon, nakikita ni Andro kung paano nanlaki ang mga mata ni Thea. Ang malawak na hardin, ang dambuhalang fountain, ang mismong bahay na mas malaki pa sa isang hotel. Nakita niya itong napalunok. Naramdaman ni Andro ang pagliit nito, ang pagiging dayo nito sa kanyang mundo. Naghintay sa kanila sa grand foyer ang kanyang lolo, si Don Ricardo, na nakatayo na parang isang hari sa kanyang palasyo. Mabutit narito na kayo. Bati ng matanda. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa batang nagtatago sa likod ni Thea. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Don Ricardo. Halika, apo. Hindi gumalaw si Migs. Mas lalo lang nitong hinigpitan ng kapit sa ina. Dinala sila ni Andro sa silid-aklatan ng kanyang lolo. Isang silid na napapalibutan ng mga libro mula sahig hanggang kisame na may amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy. Dito isinasara ang mga pinakamalalaking kasunduan sa negosyo. At ngayon, dito rin pagpapasyahan ang kapalaran ng isang pamilya na hindi naman dapat nabuo. Hija, panimula ni Don Ricardo kay Thea. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakal sa likod nito. Hindi ko na patatagalin pa. Ang batang ito ay dugo ng Del Fuego. Karugtong siya ng aming pangalan. At hindi namin hahayaang lumaki siya sa isang lugar na hindi karapat-dapat sa kanya. Minamahal ko ang anak ko. Mahinang sagot ni Thea. Nanginginig ang boses. Pinalaki ko siyang mag-isa. Masaya kami. Hindi ko tinatawaran yon, sabi ng matanda. Pero hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan niya ng magandang kinabukasan, ng pinakamagandang edukasyon, ng lahat ng bagay na maibibigay ng pangalang Del Fuego. At iyon ang inaalok namin. Inilatag ng abogado ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Isang co-parenting agreement. Paliwanag nito. Habang binabasa ng abogado ang mga laman ng kontrata, naramdaman ni Andro ang unti-unting pagka-suffocate. Lilipat si Thea at Migs sa isang bahay na pag-aari ng pamilya. Lahat ng gastusin ay sagot nila. May karapatan si Andro na makita at makasama ang bata anumang oras. Hindi pwedeng ilayo ni Thea ang bata nang walang pahintulot mula kay Andro. Ang lahat ay nakasulat sa legal na paraan. Malamig at walang puwang para sa damdamin. Sa gitna ng pagpapaliwanag, bumukas ang pinto ng library. Andro, darling, I was looking for you. Sabi ng sekretary mo, may emergency daw. Pumasok si Katrina Sandoval, ang kanyang business partner at, para sa mata ng publiko, ang kanyang nobya. Suot nito ang isang mamahaling damit. Dala ang amoy ng kumpiyansa at yaman. Napatigil ito nang makita si Thea at Migs. Tinaasan niya ng kilay ang mga ito. Sinuri mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. And who are these? Tanong ni Katrina. Ang tamis sa boses ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Katrina, this is a private family matter. Madiin na sabi ni Andro. Family? Ulit ni Katrina, isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinitingnan si Thea. I see. Naiwang nakabitin sa hangin ang tensyon.
Naramdaman ni Thea ang mga mapanuring mata ni Katrina, isang dagdag na insulto sa gabundok na kahihiyang nararamdaman na niya. Wala nang nagawa si Thea kundi ang pumirma. Ang bawat pagpirma niya sa bawat pahina ay parang isang paglagda sa kanyang pagsuko. Habang hawak ang pluma, napatingin siya kay Andro. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang lamig. Nakita niya ang distansya. Ang nakita niya ay isang CEO na nagsasara ng isang deal, hindi isang ama na kumikilala sa kanyang anak. Matapos ang lahat, dinala ni Andro si Thea at Migs sa bago nilang tahanan. Isa itong modernong townhouse sa isang mamahaling subdivision. Kumpleto sa gamit, malinis at malawak. Ngunit walang buhay, walang init. Ang mga pader ay puti at walang laman. Para itong isang magandang hawla. Lahat ng kailangan ninyo ay nandito na. Sabi ni Andro, parang isang tour guide na nagpapakita ng isang unit. May ipapadala akong mga tauhan para kunin ang mga gamit ninyo. May credit card sa ibabaw ng mesa para sa mga gastusin. Tapos na ang kanyang obligasyon para sa araw na yon. Tumalikod na siya para umalis. Kailangan niyang bumalik sa opisina. Kailangan niyang bumalik sa mundong naiintindihan niya. Sir? Napatigil siya sa mahinang boses ni Thea. Tatawagan ko kayo kung may problema. Sabi niya nang hindi lumilingon. Pero hindi si Thea ang nagsalita ulit. Naramdaman niya ang isang maliit na paghila sa laylayan ng kanyang mamahaling pantalon. Dahan-dahan siyang lumingon pababa. Doon nakatayo si Migs, nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay malaki at puno ng inosenteng tanong. Ang stuffed dinosaur nito ay hawak sa isang kamay. Ang isa naman ay nakakapit sa kanya. Ikaw po ba ang papa ko? Natigilan si Alejandro Del Fuego, ang CEO, ang lalaking may kontrol sa lahat. Sa isang simpleng tanong mula sa isang 5 taong gulang na bata, hindi niya alam kung paano sumagot. Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng bahay. Hindi sumagot si Alejandro Del Fuego. Tinitigan lang nito si Migs na para bang ang bata ay isang komplikadong equation na hindi niya kayang isolba. Nakita ni Thea ang panandaliang gulat sa mga mata ng lalaki. Isang siwang sa perpektong pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Pagkatapos ng ilang segundo, na para bang isang kawal na bumalik sa pwesto, tumayo ito ng tuwid. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay ni Migs sa kanyang pantalon. Magpahinga na kayo, sabi lang nito. Ang boses ay muling naging formal at walang bakas ng anumang emosyon. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Ang tunog ng mamahaling sapatos nito ay umaling-ungaw sa sahig bago tuluyang isinara ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Migs sa katahimikan. Napayuko si Thea at niyakap ang kanyang anak. Halika na, baby. Matulog na tayo. Ang unang gabi sa bagong bahay ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Thea. Ang kama ay malambot, ang kumot ay mabango, pero naramdaman niya ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Napayakap siya kay Migs. Hinahanap ang init na iniwan nila sa kanilang luma at masikip na apartment. Doon, kahit mahirap, payapa sila. Dito, sa loob ng magandang hawlang ito, pakiramdam niya ay isang bilanggo siya. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang bagong kakatwang routine. Nagising si Thea na may naghahanda na ng almusal sa baba. Isang katulong na ipinadala raw ni Sir Alejandro. Inihain sa kanila ang pagkain sa isang mahabang dining table na pwedeng kumain ng 10 tao. Silang dalawa lang ni Migs ang nandoon. Pakiramdam niya ay nalulunod sila sa kalawakan ng lugar. Bandang tanghali, dumating si Alejandro. Naka-business suit pa rin ito. Dala-dala ang aura ng opisina sa loob ng bahay. May dala itong isang malaking kahon. Para sa bata, sabi nito. Inilapag ang kahon sa sahig. Binuksan ito ni Migs at lumabas ang nagkislapang mga mata nito. Isang komplikadong robot
na kailangang buuin. Tuwang-tuwa si Migs pero hindi niya alam kung paano sisimulan. "Papa, can you build it for me?" Tanong ng bata. Ang salitang papa ay lumabas ng natural sa bibig nito na parang laging naroon. Nakita ni Thea ang pag-igting ng panga ni Alejandro, pero sa halip na tumanggi, umupo ito sa sahig, tinanggal ang mamahaling coat at sinubukang intindihin ang instruction manual. Pinanood sila ni Thea mula sa kusina. Isang CEO na kayang magpatakbo ng isang dambuhalang kumpanya ay hindi malaman kung saan ilalagay ang tornilyo ng isang laruang robot. Napakunot ang noo nito. Sinubukan, nabigo, sinubukan ulit. Sa loob ng halos isang oras, nandoon lang ito. Napapalibutan ng mga piraso ng plastik. Mukhang mas bigo pa kaysa sa isang board meeting na hindi na panalunan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea bago niya ito napigilan. Mayroong isang bagay na nakakaawa at nakakatuwa sa eksenang yon. Ang hapunan ay mas lalong kakatuwa. Pinilit ni Alejandro na sumabay sa kanila. Umupo ito sa kabilang dulo ng mesa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kubyertos. "Do you like dinosaurs, Papa?" Basag ni Mig sa katahimikan. Napatigil sa pagsubo si Alejandro. "They're adequate prehistoric creatures." Formal nitong sagot. Napanguso si Migs. Hindi niya naintindihan. "Dindin is a dinosaur," sabi nito. Itinuturo ang kanyang laruan sa tabi ng plato. "I see." Iyon lang ang sinabi ni Alejandro at nagpatuloy sa pagkain. Bago matulog, habang binabasahan ni Thea si Migs ng kwento tungkol sa isang matapang na munting kuneho, hindi niya namalayan na nakatayo pala si Alejandro sa may bahagyang bukas na pinto ng kwarto, tahimik na nakikinig. Naramdaman lang niya ang presensya nito. Nang sumilip siya, mabilis itong umalis na parabang nahuling gumagawa ng isang bagay na ipinagbabawal. Ilang gabi ang lumipas na ganoon. Akala ni Thea ay masasanay na siya. Pero hindi. Laging may tensyon, laging may distansya. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Hating gabi na nang magising si Thea sa mahinang pag-ubo ni Migs. Nang hipuin niya ang noo nito, napabalikwas siya. Nag-aapoy sa lagnat ang kanyang anak. Nataranta si Thea. Kinuha niya ang thermometer. 39.5 degrees. Nag-umpisa ng manginig si Migs. "Mama, it's cold," sabi nito. Nanginginig ang mga labi. Tumakbo si Thea palabas ng kwarto para kumuha ng gamot at bimpo. Hindi niya alam na gising pa pala si Alejandro sa library sa ibaba. Narinig nito ang kanyang mga nagmamadaling yabag. "Anong nangyayari?" tanong nito. Ang boses ay alerto. "Si Migs! Nilalagnat!" sagot ni Thea. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, nawala ang CEO. Ang nakita ni Thea ay isang lalaking may bakas ng gulat at takot sa mukha. Mabilis itong umakyat at pumasok sa kwarto. Nang makita nito ang nanginginig na katawan ni Migs, wala itong sinabi. Kinuha nito ang susi ng sasakyan. "Dalhin natin siya sa ospital. Now." Sa unang pagkakataon, kumilos sila bilang isang team. Binalot ni Thea si Migs sa makapal na kumot habang si Alejandro ay mabilis na nag-umpisa ng sasakyan. Walang pag-aalinlangan. Walang katanungan. Tanging ang madali ang pagkilos. Sa loob ng sasakyan, yakap-yakap ni Thea ang kanyang anak sa likod. Si Alejandro naman ay nagmamaneho, ang mga mata ay nakatuon sa daan, pero bawat segundo ay sumusulyap ito sa rearview mirror. Sa emergency room, sila ang umasikaso sa lahat. Siya ang kumausap sa mga doktor, gamit ang kanyang autoridad para siguraduhin ang pinakamagagaling na staff ang titingin kay Migs. Si Thea naman ay hindi umalis sa tabi ng bata. Matapos ang ilang oras, nang bumaba na ang lagnat ni Migs at mahimbing na itong natutulog sa hospital bed dahil sa gamot, doon lang sila nakahinga ng maluwag. Umupo sila sa mga silya sa labas ng kwarto.
Walang nagsasalita. Ang adrenaline ay nawala na. Napalitan ng pagod. Sobrang pagod. Napayuko si Thea. Ipinatong ang kanyang siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ngayon lang lumabas ang lahat ng takot na pinigilan niya kanina. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Nakatingin sa kanya si Alejandro at sa unang pagkakataon, wala ang lamig sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim. Pag-aalala. "He's going to be okay," sabi nito. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. "The doctor said it's just a viral infection." Tumango lang si Thea, hindi makapagsalita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumasakit ang ulo niya sa pagod at puyat. Hindi niya namalayan dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo. Dumapo ito sa balikat ni Alejandro del Fuego. Naramdaman niyang nanigas ito sa tabi niya. Hinintay niya ang pagtulak nito sa kanya palayo. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw nito na para bang inaayos ang posisyon para maging mas komportable siya. At sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng ospital, sa tabi ng lalaking kinasusuklaman niya, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming araw, nakatulog si Althea Reyes. Nagising si Alejandro sa isang kakaibang bigat sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang isip ay malabo pa dahil sa pagod. Ang unang nakita niya ay ang puting pader ng pasilyo ng ospital. Ang sumunod ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko at kape mula sa isang vending machine sa di kalayuan. At pagkatapos, naramdaman niya ulit ang bigat. Napatingin siya sa kanyang kanan. Doon, mahimbing na natutulog si Althea Reyes. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mukha nito, na laging puno ng pagtatanggol at galit tuwing kaharap siya, ay payapa ngayon. May ilang hibla ng buhok na tumatakip sa pisngi nito. Isang kakatwang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Alejandro. Hindi ito inis. Hindi ito pagkailang. Isa itong katahimikan. Sa loob ng ilang sandali, pinanood lang niya ang marahang pagtaas at pagbaba ng balikat nito sa bawat paghinga. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, nakita niya ang mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Nakita niya ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang pagpunit nito sa tseke. Ang galit sa mga mata nito. Hindi mabibili ang anak ko. Marahil ay nagkamali siya ng paghusga. Akmang gagalaw na siya nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong kinuha para hindi magising ang babae. Isang pangalan ang lumnagising si Alejandro sa isang kakaibang bigat sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang isip ay malabo pa dahil sa pagod. Ang unang nakita niya ay ang puting pader ng pasilyo ng ospital. Ang sumunod ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko at kape mula sa isang vending machine sa di kalayuan. At pagkatapos, naramdaman niya ulit ang bigat. Napatingin siya sa kanyang kanan. Doon, mahimbing na natutulog si Althea Reyes. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mukha nito, na laging puno ng pagtatanggol at galit tuwing kaharap siya, ay payapa ngayon. May ilang hibla ng buhok na tumatakip sa pisngi nito. Isang kakatwang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Alejandro. Hindi ito inis. Hindi ito pagkailang. Isa itong katahimikan. Sa loob ng ilang sandali, pinanood lang niya ang marahang pagtaas at pagbaba ng balikat nito sa bawat paghinga. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, nakita niya ang mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Nakita niya ang isang ina
na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang pagpunit nito sa tseke. Ang galit sa mga mata nito. Hindi mabibili ang anak ko. Marahil ay nagkamali siya ng paghusga. Akmang gagalaw na siya nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong kinuha para hindi magising ang babae. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Lolo. Dahan-dahan, na parang nag-aalis ng isang napakaselang bagay. Inangat niya ang ulo ni Thea at maingat na isinandal sa pader. Tumayo siya at lumayo ng ilang hakbang bago sagutin ang tawag. Nasaan ka? Bungad agad ni Don Ricardo. Walang anumang pagbati. Ospital. Maikling sagot ni Andro. Ang boses ay pagod. Anong ginagawa mo dyan? May nangyari ba sa bata? May bahid ng pag-aalala sa boses ng matanda. Nilagnat lang siya. He's stable now. Umuwi ka. Dito sa mansyon. Ngayon din, may kailangan tayong pag-usapan na mas importante. Bago pa man makasagot si Andro, ibinaba na ng kanyang lolo ang tawag. Napabuntong hininga si Andro. Nag-iwan siya ng bilin sa isang nurse. Nabantayan sandali sila Thea at umalis. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa study ng kanyang lolo. Naabutan niya itong nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod. Anong balita sa kumpanya? Tanong ni Andro. Iniisip na yon ang dahilan ng pagtawag sa kanya. Ang kumpanya ay laging nariyan. Sagot ni Don Ricardo. Humarap ito sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso. Mas seryoso kaysa karaniwan. Pero ang pamilya, ang pangalan natin, iisa lang. May kinuha itong folder sa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa harap ni Andro. Basahin mo. Binuksan ni Andro ang folder. Mga report ito mula sa isang private investigator. Mga litrato, mga dokumento, ang lahat ay tungkol sa isang tao, Mateo Vargas. Vargas Logistics? Nagtatakang tanong ni Andro. Ang pinakamalaki nating kalaban? Ang pinakadesperado nating kalaban. Pagtatama ni Don Ricardo. Matagal na nilang gustong pabagsakin tayo. At sa wakas, nalaman ko na kung paano nila sinimulan ang kanilang atake. Itinuro ng matanda ang isang partikular na dokumento sa folder. Isang bank transaction. Ang account ay pag-aari ng isang technician sa laboratorio kung saan ginawa ang DNA test. Ang nagpadala ng pera, isang shell company na pag-aari ni Mateo Vargas. Ang resulta ng DNA, ang unang resulta na ibinigay ko sa'yo. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Peke iyon. Itinanim ni Vargas. Parang may sumuntok sa sikmura ni Alejandro. Peke. Isang kasinungalingan. Isang setup. Isang parte niya ang nakaramdam ng biglaang ginhawa. Pero mas malakas ang galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Galit dahil nagamit siya. Galit dahil pinaniwalaan niya. At higit sa lahat, isang matinding pagkadurog ng konsensya ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang pagpasok niya sa maliit na apartment ni Thea. Ang pagmamataas sa kanyang boses, ang malamig na pag-abot niya ng tseke, ang banta ng demanda para sa kustodya. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan niya laban sa isang babaeng inosente. Kung ganoon, nagsimulang magsalita si Andro. Ang babae, si Althea, ay biktima lang din sa lahat ng ito. Exactly, sabi ni Don Ricardo. Ginamit siya ni Vargas para gumawa ng gulo. Isang perpektong plano. Isang babaeng walang koneksyon sa atin. Isang batang walang makapagsasabi kung kanino. Maliban sa isang bagay. Ano? Muling may kinuha si Don Ricardo mula sa drawer ng mesa nito. Isang-isa pang sobre. Isang puting sobre. Hindi ako tanga, Alejandro. Ang isang Del Fuego ay hindi nagtitiwala basta-basta. Noong una kong nakita ang litrato ng bata, nagduda na ako. Hindi sa resulta,
kundi sa kung paano napakadali nating nakuha ang resulta. Kaya kumuha ako ng sarili kong sample. Lihim. Isang baso ng tubig na ininuman ng bata nang dalhin mo sila rito at ipinadala ko sa ibang laboratorio sa Switzerland. Dahan-dahang binuksan ni Don Ricardo ang puting sobre at inilabas ang resulta. Inilapag niya ito sa harap ni Andro. Ang mga salita ay mas malinaw, mas tiyak. At sa pagkakataong ito, alam ni Alejandro sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ay totoo. 99.99% probability of paternity. Natulala si Alejandro. Ang isip niya ay hindi maiproseso ang lahat. Peke ang una, pero totoo ang pangalawa. Ibig sabihin, bulong niya, totoong anak ko siya, pero hindi sinadya at ang ina niya ay biktima rin sa isang mas malaking laro. Ang buong pananaw ni Alejandro kay Althea Reyes ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Hindi siya isang gold digger, hindi siya isang manloloko. Siya ay isang babaeng nag-iisang pinalaki ang anak na bunga ng isang sitwasyong marahil ay hindi na niya naaalala o pilit na kinakalimutan. At siya, si Alejandro, ay dumating at pinalala ang lahat sa kanyang kayabangan at pera. Ang dugo ng Del Fuego ay hindi maikakaila, maring sabi ni Don Ricardo. At ngayon, mas lalo nating kailangang protektahan ang bata. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging tagapagmana, tungkol na ito sa pagprotekta sa kanya mula sa mga taong tulad ni Vargas. Walang masabi si Andro. Tumangulang siya, kinuha ang folder at ang pangalawang resulta at lumabas ng silid. Habang nagmamaneho siya pabalik sa townhouse, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang lahat. Ang pagiging biktima ni Thea, ang inosenteng mukha ni Migs, ang bigat ng kanyang sariling pagkakamali. Pagdating niya sa bahay, nakauwi na pala sila mula sa ospital. Naabutan niya si Thea na nag-aayos ng kumot para kay Migs sa sofa para mabantayan niya ito ng mabuti. Okay na siya? Tanong ni Andro. Ang boses ay mangisis ay mas mahina kaysa kanina. Nagulat si Thea sa pagdating niya. Oo, pinauwi na kami ng doktor. Kailangan lang ng pahinga. Tinitigan ni Andro si Thea. Sa unang pagkakataon, hindi na isang problema ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang babaeng pagod, pero matatag. Isang ina, isang biktima. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad. Hindi niya alam kung paano aaminin na ang lahat ng pinagdaanan nito sa mga kamay niya ay base sa isang kasinungalingan. Kaya wala muna siyang sinabi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Andro. Bumangon siya at dahan-dahang pumasok sa kwarto kung saan natutulog si Migs. Nakabukas ang isang maliit na night lamp. Nagbibigay ng malambot na ilaw sa mukha ng bata. Lumapit siya sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Ang mahabang pilik mata. Ang bahagyang nakaawang na bibig. Ang batang ito na ilang araw lang ang nakalipas ay isang komplikasyon lang sa kanyang perpektong buhay ay natutulog ngayon sa ilalim ng kanyang bubong. Dugo niya. Laman niya. Itinaas ni Alejandro ang kanyang kamay, nag-aalangan. Pagkatapos, dahan-dahan, marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Malambot ito. Totoo. Isang emosyon na hindi niya panaramdaman kailanman ang bumaha sa kanyang puso. Isang halo ng pagsisisi, responsibilidad, at isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Lumuhod siya sa tabi ng kama para maging kapantay ng mukha ng bata. At sa katahimikan ng gabi, sa isang bulong na siya lang ang makakarinig, sinabi niya ang isang salitang hindi niya inakalang sasabihin niya ng may buong katotohanan. Anak, perpekto ang lahat. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay nagbibigay ng malambot na kislap sa kanyang balat. Ang kanyang pulang-pulang damit ay perpektong bumabagay sa mamahaling Cabernet
na nasa kanyang kopita. Ang lamesa ay nakareserba sa pinakapribadong sulok ng pinakamahal na restaurant sa syudad. Si Katrina, Kat Sandoval, ay hindi basta-basta naghihintay. Siya ang tipo ng babae na pinaghihintay. Pero ngayong gabi, handa siyang magbigay ng exception. Ang dinner na ito ay mahalaga. Isang selebrasyon para sa unang yugto ng pagsasanib ng Sandoval Corp at Del Fuego Shipping Line. Isang paalala sa publiko kung sino ang pinakamakapangyarihang power couple sa mundo ng negosyo. Pero 30 minutos nang late si Alejandro. Tiningnan ni Katrina ang kanyang relo. Isang maliit na ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi para sa mga matang nakatingin. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng umakyat ang inis. Ang kanilang relasyon ay isang kasunduan, isang perpektong partnership. At si Alejandro, sa unang pagkakataon, ay hindi tumutupad sa kanyang parte. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Andro. "Sorry, Kat. Can't make it. Something came up with Migs." Napatigil sa pag-ikot ang mundo ni Katrina. Binasa niya ang mensahe. Paulit-ulit. "Migs, hindi. May emergency sa opisina. Hindi. May kailangang asikasuhin sa board, kundi pangalan ng isang bata." Ang bastardo. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kopitan ng wine. Kung mas hihigpitan pa niya, siguradong mababasag ito sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Ngumiti siya sa waiter na nag-aalalang lumapit. "Is everything all right, ma'am?" "Everything's perfect," sagot niya. Ang boses ay kasing tamis ng lason. "My fiancé just had a last-minute emergency. I'll have his dinner to go." Pagkaalis niya sa restaurant, ang perpektong nangiti ay naging isang malamig na guhit. Hindi siya umuwi. May iba siyang naisip na puntahan. Sinabi niya sa kanyang driver ang address ng townhouse. Ang address na ibinigay sa kanya ng kanyang source sa loob ng Del Fuego Corp. Ang address ng kulungan ng babaeng iyon. Hindi siya nag-anunsyo ng kanyang pagdating. Ipinahinto niya ang sasakyan sa kabilang kalsada, sa isang madilim na parte kung saan hindi sila mapapansin. Mula doon, kitang-kita niya ang bintana ng dining area ng bahay. At ang nakita niya ay nagpanginig sa kanya sa galit. Sa loob, sa ilalim ng mainit na ilaw, ay isang eksena mula sa isang murang drama sa telebisyon. Si Alejandro, ang kanyang partner, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia, ay nakaupo sa hapagkainan. Wala ang kanyang coat. Ang sleeves ng kanyang mamahaling damit ay nakatupi. At sa harap niya ay ang babaeng iyon. Si Althea Reyes, simple lang ang suot, nakatali ang buhok, mukhang pagod, mukhang ordinaryo, at sa pagitan nila ang bata. Masayang nagkukwento habang kumakain. Nakita ni Katrina kung paano ngumiti si Alejandro sa isang sinabi ng bata. Hindi ito ang nangiting pang-media na laging ibinibigay nito sa mga kamera. Ito ay isang maliit, pribado, at totoong ngiti. Isang ngiti na hindi pa kailanman ibinigay sa kanya ni Alejandro. Naramdaman ni Katrina ang isang bagay. Perpekto ang lahat. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay nagbibigay ng malambot na kislap sa kanyang balat. Ang kanyang pulang-pulang damit ay perpektong bumabagay sa mamahaling cabernet na nasa kanyang kopita. Ang lamesa ay nakareserba sa pinakapribadong sulok ng pinakamahal na restaurant sa syudad. Si Katrina Kat Sandoval ay hindi basta-basta naghihintay. Siya ang tipo ng babae na pinaghihintay. Pero ngayong gabi, handa siyang magbigay ng exception. Ang dinner na ito ay mahalaga. Isang selebrasyon para sa unang yugto ng pagsasanib ng Sandoval Corp at Del Fuego Shipping Line. Isang paalala sa publiko kung sino ang pinakamakapangyarihang power couple sa mundo ng negosyo. Pero 30 minutos nang late si Alejandro. Tiningnan ni Katrina ang kanyang relo.
Isang maliit na ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi para sa mga matang nakatingin. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng umakyat ang inis. Ang kanilang relasyon ay isang kasunduan, isang perpektong partnership. At si Alejandro, sa unang pagkakataon, ay hindi tumutupad sa kanyang parte. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Andro. "Sorry, Kat. Can't make it. Something came up with Migs." Napatigil sa pag-ikot ang mundo ni Katrina. Binasa niya ang mensahe. Paulit-ulit. "Migs, hindi. May emergency sa opisina. Hindi. May kailangang asikasuhin sa board." Kundi pangalan ng isang bata. Ang bastardo. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kupitan ng wine. Kung masihigpitan pa niya, siguradong mababasag ito sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Ngumiti siya sa waiter na nag-aalalang lumapit. "Is everything all right, Ma'am?" "Everything's perfect." Sagot niya, ang boses ay kasing tamis ng lason. "My fiancé just had a last-minute emergency. I'll have his dinner to go." Pagkaalis niya sa restaurant, ang perpektong ngiti ay naging isang malamig na guhit. Hindi siya umuwi. May iba siyang naisip na puntahan. Sinabi niya sa kanyang driver ang address ng townhouse, ang address na ibinigay sa kanya ng kanyang source sa loob ng Del Fuego Corp, ang address ng kulungan ng babaeng yon. Hindi siya nag-anunsyo ng kanyang pagdating. Ipinahinto niya ang sasakyan sa kabilang kalsada sa isang madilim na parte kung saan hindi sila mapapansin. Mula doon, kitang-kita niya ang bintana ng dining area ng bahay at ang nakita niya ay nagpanginig sa kanya sa galit. Sa loob, sa ilalim ng mainit na ilaw, ay isang eksena mula sa isang murang drama sa telebisyon. Si Alejandro, ang kanyang partner, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia, ay nakaupo sa hapagkainan. Wala ang kanyang coat. Ang sleeves ng kanyang mamahaling damit ay nakatupi. At sa harap niya ay ang babaeng iyon. Si Althea Reyes. Simple lang ang suot, nakatali ang buhok, mukhang pagod, mukhang ordinaryo. At sa pagitan nila, ang bata. Masayang nagkukwento habang kumakain. Nakita ni Katrina kung paano ngumiti si Alejandro sa isang sinabi ng bata. Hindi ito ang nangiting pang-media na laging ibinibigay nito sa mga kamera. Ito ay isang maliit, pribado, at totoong nangiti. Isang nangiti na hindi pa kailanman ibinigay sa kanya ni Alejandro. Naramdaman ni unti-unti ang katahimikan sa townhouse ay nagkaroon ng sarili nitong ritmo. Hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng mga unang araw. Ngayon, mayroon ng tunog ng mga crayola ni Migs sa papel. Ang mahinang tunog ng TV habang nanonood si Thea ng kanyang mga paboritong drama. At kung minsan, ang tunog ng pagtipa ni Alejandro sa kanyang laptop kapag dito na ito nagtatrabaho sa bahay. Nagbago si Alejandro pagkatapos ng gabing iyon sa ospital. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa rin kayang pangalanan ni Thea. Isang klase ng pag-iingat. Mas madalas na itong umuuwi ng maaga. Minsan, sa gitna ng pagbabasa ng mga papeles, bigla na lang itong mapapatingin sa kanila ni Migs na naglalaro. At sa loob ng ilang segundo, nakikita ni Thea ang isang anino ng lungkot sa mukha nito. Isang hapon, habang natutulog si Migs, nag-scroll si Thea sa kanyang cellphone, binibisita ang mga online selling groups na dati niyang pinagkakakitaan. Isang link mula sa isang sikat na gossip blog ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang titulo, "Sino ang misteryosang single mother na biglang yaman? Ang bagong Cinderella ng Del Fuego Empire." Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nanginginig niyang pinindot ang link. Walang pangalan. Ngunit ang mga detalye ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Isang babaeng galing sa wala. Biglang nakatira sa isang mansyon. Gamit ang isang
Di umano'y anak sa mayamang CEO. Classic gold digger move, di ba? Pero ang tanong ng marami, malinis nga ba ang nakaraan ng ating bidang babae? May mga ibinubulong ang mga langaw na dati raw itong mahilig sa party at madaling makuha. Abangan ang susunod na kabanata. Nabitawan ni Thea ang cellphone na para siyang napaso. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Gold digger. Mahilig sa party. Madaling makuha. Ang mga salita ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Sinubukan niyang baliwalain ito. Gawa-gawa lang. Chismis. Pero kinabukasan naramdaman niya ang epekto nito. Nang ihatid niya si Migs sa bago nitong preschool, isang eskwelahang pinili at binayaran ni Alejandro, naramdaman niya ang mga titig. Ang mga nanay na dating ngumingiti sa kanya ay nagbubulungan na lang ngayon sa mga sulok kapag dumadaan siya. Nakita niya kung paano nila siya tinitingnan mula ulo hanggang paa, hinuhusgahan ang kanyang simpleng damit, kinukumpara sa kanilang mga branded na kasuotan. Naramdaman niya ang kanilang mga iniisip. Ito na ba yung babae? Nang sunduin niya si Migs, nang hapong yon, lumapit sa kanya ang bata. Malungkot ang muka. Mama, why did Sophia say we're not a real family? She said you don't have a husband. Niyakap ni Thea ang kanyang anak. Pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Ang lason ay hindi lang para sa kanya. Umaabot na ito sa kanyang anak. Pag-uwi nila sa bahay, narinig ni Thea ang boses ni Alejandro mula sa study. Galit ito. Isang klase ng galit na hindi pa niya narinig mula rito. I don't care how much it costs. I want every single blog, every single post, every single malicious comment taken down. Now, what do I pay our PR team for? To sit around while this family's name gets dragged through the mud. Isang mahabang katahimikan. No, you don't understand. This isn't about the company. This is about her. She's innocent. Find out who started this. Find them and destroy them. Napatakip si Thea sa kanyang bibig. Ipinagtatanggol siya nito. Hindi lang ang pangalan ng pamilya, kundi siya. Malinaw ang sinabi nito. She's innocent. Nang lumabas si Alejandro mula sa study, ang muka ay gusot pa rin sa galit. Nagtama ang kanilang mga mata. Narinig mo? Tanong nito. Walang anumang pagtatangkang itago. Tumango si Thea. Bakit? Mahinang tanong niya. Bakit mo ginagawa to? Lumapit ito sa kanya. Ang tangkad nito ay tila mas lalong nakapagpaliit sa kanya. Dahil nakatira ka sa pamamahay ko, dahil dala ng anak mo ang pangalan ko, hindi ko pwedeng hayaan ang ganitong klaseng gulo. Pero, ang sinabi mo na inosente ako. Tumingin si Alejandro sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, nakita ni Thea ang isang bagay na mas malalim pa sa responsibilidad. Nakita niya ang pagsisisi. May mga bagay kang hindi alam, Thea. Mga bagay na nalaman ko. At maniwala ka, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito sumagot. Sa halip, lumambot ang ekspresyon nito. Hayaan mo akong ayusin ito. Pangako, hindi ka nila sasaktan. Nalilito si Thea. Ang lalaking dati tinatrato siyang parang basura ay siya na ngayong nangangakong poprotektahan siya. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang puso niya ay mas lalong naguguluhan. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama, hindi pa rin siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang mga mensahe. May isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang litrato. Malabo. Luma. Kuha sa isang party. Nakita niya ang sarili niya sa litrato. Mas bata. Nakasuot ng uniforme ng waiter. May hawak siyang tray ng mga inumin. Ang nangiti niya ay pagod. Ito ang gabing iyon. Ang gabi bago ang bangungot. At sa ilalim ng litrato
May isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Naaalala mo pa ba ang gabing ito? Ang litrato. Hindi yun isang alaala, isa yung multo. Tinitigan ni Thea ang kanyang sarili sa screen ng cellphone at biglang bumalik ang lahat ng pilit niyang ibinaon sa limot. Ang ingay ng party, ang bigat ng tray sa kanyang mga kamay, ang pagod sa kanyang mga paa, ang isang inuming inialok sa kanya ng isang nakangiting muka na hindi na niya matandaan. At ang sumunod, kadiliman, mga pira-pirasong imahe, isang pakiramdam ng pagkalito, at ang kahihiyan kinabukasan. Nanginginig niyang ibinaba ang cellphone. Sino ang nagpadala nito? Bakit ngayon pa? Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Alejandro sa kanyang kwarto. Nakita nito ang pamumutla niya, ang takot sa kanyang mga mata. Thea, anong problema? Lumapit ito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi niya nakaya. Bumigay na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Ipinakita niya rito ang cellphone. Nakita ni Thea kung paano nag-iba ang mukha ni Alejandro habang tinitingnan ang litrato at ang mensahe. Ang pag-aalala ay naging purong galit. Ang mga kamay nito ay ikinuyom. Sino? Mariin nitong tanong. Hindi ko alam. Umiiyak na sagot ni Thea. Hindi ko alam. Kinuha ni Alejandro ang cellphone. Aalamin ko, sabi nito, at lumabas ito ng kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Narinig niya itong may tinatawagan sa telepono. Ang boses ay mababa at mapanganib. Pero huli na ang lahat. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Hindi na ito isang blind item sa isang maliit na blog. Nasa front page ito ng The Daily Insider, isang tabloid na kilala sa pagiging mabangis at walang awa. Ang titulo ay malaki at nakasulat sa dugo-pulang tinta. Ang madilim na sikreto ng Del Fuego Hair. Anak ng isang party girl. At sa ilalim ang litrato. Ang parehong litrato na ipinadala sa kanya, pero ngayon ay mas malinaw. At sa tabi nito, isang artikulong puno ng kasinungalingan at lason. Hindi nito sinabi na siya ay isang waiter sa party. Ang sabi, isa siyang gatecrasher. Hindi nito sinabi na siya ay pagod. Ang sabi, lasing na lasing. Ang pinakamasakit ay ang paglalarawan nito sa gabing iyon. Hindi bilang isang bangungot, kundi bilang isang wild night of passion. Isang one-night stand na ginamit niya para makakuha ng pera. Binaligtad nito ang lahat. Ginawa siyang biktima na mukhang salarin. Ang mga salita ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Napatakip siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng sigaw na gustong kumawala. Dumating si Alejandro. Hawak ang parehong dyaryo. Ang mukha ay itim sa galit. Thea, kasalanan ko to, sabi ni Thea. Ang boses ay basag. Umiling-iling siya. Umatras palayo. Kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi na lang ako. Dapat umalis na lang kami. Hindi mo kasalanan ito, sigaw ni Alejandro. Isa itong setup. Plinano ito. Pero hindi na nakinig si Thea. Ang tanging naririnig niya ay ang mga mapanghusgang salita mula sa dyaryo. Ang mga bulungan ng ibang mga ina sa eskwelahan. Ang tanong ng kanyang anak. Biglang tumunog ang telepono sa bahay. Sinagot ito ni Alejandro. Ano? Narinig niyang sigaw nito. I don't care about the stock prices. Cancel the board meeting. Anong ibig mong sabihin gusto nilang alisin ang problema? She is not a problem. Narinig ni Thea ang lahat. Siya ang problema. Ang kanyang madilim na nakaraan ang sumisira sa pangalan ng Del Fuego. Ang kanyang pagkatao ang dahilan kung bakit bumabagsak ang stock prices ng kumpanya. Siya. Laging siya. Sinira ko kayo. Bulong niya sa hangin.
Sinira ko ang buhay ninyo. Habang abala si Alejandro sa pakikipag-usap sa telepono, sa pagharap sa unos na siya ang may gawa, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Thea. Isang desisyon na dulot ng desperasyon at ng pagmamahal sa kanyang anak. Kailangan niyang ilayo si Migs dito. Kailangan niyang itakas ito mula sa laso ng mundong ito. Kailangan nilang bumalik sa dati. Kahit mahirap, kahit masikip, basta payapa. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ni Migs. Gising na ito, naglalaro. "Baby," sabi niya, pinipilit ngumiti kahit pa dumadaloy na ang luha sa kanyang mga pisngi. "Maglalaro tayo. Isang laro ng adventure. Aalis tayo sa bahay na ito at pupunta sa isang secret place, okay?" Nagtatakang tumango ang bata. Mabilis, tahimik at nanginginig, inilagay ni Thea ang ilang mga damit nila ni Migs sa isang bag. Isinilid niya ang natitira niyang pera sa kanyang pitaka. Kinuha niya ang paboritong laruan ni Migs. Habang nasa telepono pa rin si Alejandro sa kabilang kwarto, ang boses ay puno ng galit at pagtatanggol para sa kanya. Lumabas si Thea at Migs sa likod ng bahay. Tahimik, na para bang mga magnanakaw na tumatakas sa gabi. Bumalik si Alejandro sa sala. Ang muka ay pagod at galit. "Thea, aayusin ko to. Kakausapin ko sila." Napatigil siya. Wala si Thea. Sinigaw niya ang pangalan nito. "Thea!" Walang sumasagot. Tumakbo siya sa kwarto ni Migs. Walang tao. Tumakbo siya sa kwarto ni Thea. Ang kama ay maayos. Ang mga gamit nito ay halos wala na. At sa ibabaw ng unan, nakatupi ang isang maliit na piraso ng papel. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang maikling sulat, ang tinta ay bahagyang kumalat dahil sa mga patak ng luha. Patawad, para ito sa ikabubuti ng lahat. Nabitawan ni Alejandro ang papel. Isang pakiramdam na mas masakit pa sa galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kawalan. Nawala na sila. Patawad, para ito sa ikabubuti ng lahat. Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Alejandro. Sa isang iglap, nawala ang CEO. Nawala ang business tycoon. Ang natira ay isang lalaking nakatayo sa isang tahimik na kwarto. Hawak ang isang piraso ng papel na sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Gumuho ang mundo niya. Hindi dahil sa bumabagsak na stock prices, hindi dahil sa galit ng board of directors, kundi dahil sa isang babae at isang bata na bigla na lang nawala. Isang panik na hindi niya pa naramdaman kailanman ang umakyat sa kanyang dibdib. Mas matindi pa ito kaysa noong muntik nang bumagsak ang kumpanya nila 5 taon na ang nakalipas. Mas matindi pa ito sa kahit anong pressure na hinarap niya. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Ang isip ay ligaw na naghahanap ng solusyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang unang tinawagan niya ay ang head ng kanyang security team. "Hanapin ninyo sila." Utos niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Althea Reyes at ang anak niyang si Miguel. I-check ang lahat ng bus terminals, lahat ng pier, lahat ng airport. Gamitin ang lahat ng resources. I don't care about the cost. Find them. Pagkatapos, tumawag ang kanyang lolo. "Alejandro, ano itong nababalitaan ko sa board? Nagpupulong sila nang wala ka. Gusto nilang maglabas ng statement. Itinatanggi ang bata at pinapalabas na extortionist ang babae. Hayaan niyo sila." Sigaw ni Alejandro, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa kanyang lolo. "Wala akong pakialam sa kanila. Wala akong pakialam sa kumpanya." "Huwag kang maging bata, Alejandro. Ang pangalan natin ang nakasalalay dito. At ano ang silbi ng pangalan kung wawasakin nito ang buhay ng mga inosenteng tao?" Ganting sigaw ni Andro. "Ako ang gumawa ng gulong ito, lolo.
Ako ang haharap dito. Ibinaba niya ang tawag, puno ng determinasyon. Sunod niyang tinawagan ang kanyang PR head. Magpatawag ka ng press conference. Sa loob ng 1 oras, 1 oras, sabihin mo sa lahat ng media outlets na may sasabihin akong importante. Ang huling tawag. Ang pinakamahirap. Katrina. Andrew, darling. Sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Narinig ko ang balita. It's horrible. Don't worry, I'm on your side. We'll get through this. Tapos na tayo, Kat. Diretsong sabi ni Andrew, walang paligoy-ligoy. Isang sandali ng katahimikan. What? What did you say? Ang kasunduan natin, ang partnership, ang engagement. Tapos na ang lahat. Mariin niyang sabi. Alam kong may kinalaman ka dito. Alam kong ikaw at si Vargas ang may pakana ng lahat ng ito. Isang tawa, malamig at mapait, ang narinig niya mula sa kabilang linya. You can't prove anything, Andrew. At kahit pa kaya mo, sisirain mo ang sarili mo. At para saan? Para sa isang basurerang babae? Wag na wag mo siyang tatawaging ganyan, banta ni Andrew. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. She is worth more than you and your entire corporation will ever be. Tapos na tayo. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Sa unang pagkakataon, malaya siya. Malaya mula sa mga kasunduan, sa mga kasinungalingan. Sa loob ng 1 oras, ang Del Fuego Main Hall ay napuno ng mga reporter at kamera. Nagbubulungan sila, nag-aabang sa kung anong pasabog ang ihahayag ng CEO. Inaasahan nila ang isang pagtanggi, isang pagbabanta ng demanda. Ngunit hindi iyon ang nakuha nila. Umakyat si Alejandro sa podium, hindi bilang isang aroganteng CEO, kundi bilang isang taong pagod pero desidido. Walang papel na dala. Tanging ang katotohanan lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ako narito para magtanggi. Hindi ako narito para manisi. Nandito ako para sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim. Totoo, may anak ako. Ang pangalan niya ay Miguel. At siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sabi niya, tinitingnan ang bawat kamera. At ang kanyang ina, si Althea Reyes, ay hindi isang party girl o isang gold digger tulad ng isinusulat ninyo. Nagulat ang mga reporter. Siya ay isang biktima. Biktima ng isang karumaldumal na krimen 5 taon na ang nakalipas. At biktima ulit ngayon ng isang maruming laro na pinamumunuan ng aking mga kalaban sa negosyo, sina Mateo Vargas at Katrina Sandoval, para sirain ang pangalan ng Del Fuego. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa hall. Higit sa lahat, patuloy ni Alejandro, itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Biktima rin siya ng sarili kong kayabangan at pagkakamali. Hinusgahan ko siya, tinakot ko siya, at dahil sa akin, umalis siya. Dahil sa akin, nawawala siya, at ang anak ko ngayon, ang yabang ay nawala. Ang natira ay purong pagsisisi. Hindi ko hahayaang yurakan ninyo ang pangalan ng babaeng mahal ko. Sabi niya, at sa pagsambit niya ng mga salitang yon, nalaman niyang totoo pala. Mahal niya si Thea. Kailan pa? Hindi na mahalaga. At kung ang pag-amin sa katotohanan at pagprotekta sa kanila ay ikababagsak ng kumpanyang ito, kung ito ang ikasisira ng pangalang Del Fuego, kung ito ang ikawawala ng lahat ng pinaghirapan namin, then so be it, dahil walang silbi ang lahat ng ito kung wala sila. Bago pa man makahuma ang mga reporter, bumaba na si Alejandro sa podium. Sakto namang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang security head. Sir, we found them. Bus terminal in Cubao. Bus to Sorsogon.
scheduled to leave in 15 minutes. Hindi na nagsayang ng oras si Andro. Tumakbo siya. Tumakbo siya na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Sinuong ang traffic. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, narating niya ang maingay at magulong terminal. Tumakbo siya sa loob. Hinahanap sila sa gitna ng dagat ng mga tao. At doon, sa isang sulok, sa isang malamig na bakal na upuan, nakita niya sila. Si Thea. Yakap-yakap si Migs na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ang mukha ni Thea ay basang-basa sa luha. Nakatingin sa kawalan. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Thea ang kanyang presensya at nag-angat ito ng tingin. Pagkakita sa kanya, mas lalo itong napaiyak, may halong gulat at takot. Akmang tatayo ito para tumakbo. Pero lumuhod si Alejandro sa harap niya, sa maruming sahig ng bus terminal. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Malamig ito magkasama. Nakatitig si Thea sa mga mata ni Alejandro. Mga matang dati puno ng lamig at paghuhusga. Ngayoy basang-basa sa luha at pagsusumamo. Nakaluhod ito sa harap niya. Sa maruming sahig ng isang maingay na terminal, isinusuko ang lahat ng yabang at kapangyarihan para lang sa isang bagay. Ang pananatili niya. Ipaglaban natin ito. Magkasama. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader ng takot at sakit na bumabalot sa kanyang puso. Sa buong buhay niya, mag-isa siyang lumaban para sa sarili niya, para kay Migs. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong nag-aalok na samahan siya sa laban. Hindi lang basta isang tao, kundi ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit at siya ring hindi niya inaasahang magiging dahilan ng kanyang pag-asa. Dahan-dahan, tumango siya. Isang maliit na pagtango, pero para kay Alejandro, iyon na ang pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ang biyahe pabalik sa townhouse ay ibang-iba sa unang beses na isinakay siya rito. Noon, pakiramdam niya ay dinadala siya sa kanyang kulungan. Ngayon, habang hawak ni Alejandro ang kanyang kamay at si Migs ay mahimbing na natutulog sa pagitan nila, pakiramdam niya ay umuuwi siya sa isang tahanan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang press conference ni Alejandro ay naging pambansang balita. Ang buong bansa ay pinag-usapan ng kanyang katapangan at pag-amin. Ang mga kaso laban kina Mateo Vargas at Katrina Sandoval ay nagsimula ng umusad. Ang simpatsya ng publiko ay bumuhos para kay Thea. Ang babaeng kanilang hinusgahan ay siya na ngayong kanilang hinahangaan. Isang umaga, habang nagkakape sila sa hardin, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito si Don Ricardo del Fuego. Naramdaman ni Thea ang pamilyar na kaba. Pero sa halip na ang dati mapanuring titig, isang pagod, ngunit magalang na tingin ang ibinigay sa kanya ng matanda. "Hija," sabi ni Don Ricardo, "ang boses ay mas mahina na ngayon." Umupo ito sa tapat nila. "Napanood ko ang press conference. Isang Del Fuego ang umamin sa pagkakamali at isinakripisyo ang negosyo para sa pamilya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis." Isang katahimikan. Pero, pagpapatuloy ng matanda, "Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya ang apo ko." Tumingin ito kay Alejandro na nakatingin lang kay Thea. "At ngayon ko lang nakita na ganyan siya katapang." Tumingin si Don Ricardo kay Thea. "Patawad sa naging parte ko sa sakit na idinulot namin sa'yo. Ang tanging hangad ko lang ay isang tagapagmana. Pero ang ibinigay mo pala sa amin ay higit pa doon. Isang pamilya." Sa mga salitang iyon,
Naramdaman ni Thea ang huling piraso ng bigat na umalis sa kanyang puso. Ito na ang basbas. Ang pagtanggap. Lumipas ang mga linggo. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng mga balita ng pagbangon ng Del Fuego Corp. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Alejandro, isang pamumuno na may puso. Isang linggo ng hapon, dinala sila ni Alejandro sa isang parke. Isang simpleng parke na may mga swing at slide. Walang bodyguards, walang driver, silang tatlo lang. Tumakbo agad si Migs, papunta sa swing. "Papa, push!" Sigaw nito. Napangiti si Alejandro. Lumapit siya at marahang itinulak ang duyan. Ang malakas na tawa ni Migs ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang pinakamagandang musika sa pandinig nilang dalawa. Umupo si Thea sa isang bench sa malapit. Pinapanood sila. Si Alejandro Del Fuego, ang makapangyarihang CEO, ay nakangiting tinutulak sa duyan ng kanyang anak. Ang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Sa sandaling iyon, hindi siya CEO. Isa lang siyang ama. At si Thea, hindi na isang babaeng laging tumatakbo. Isa na siyang ina na payapang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Alejandro at umupo sa tabi niya, habang si Migs ay masayang naglalaro sa slide. "Masaya siya," sabi ni Andro, hindi inaalis ang tingin sa bata. "Oo," sagot ni Thea. "Masaya tayo." Tumingin si Alejandro sa kanya. "Alam mo ba, Thea, ito ang unang beses sa napakatagal na panahon na naramdaman kong humihinga ako ng maluwag, na hindi ko kailangang magsuot ng maskara, na hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Dahil sa'yo yun, at dahil sa kanya." "Andro, may gusto akong puntahan natin," sabi nito. Tumayo at inilahad ang kamay sa kanya. Dinala siya ni Alejandro sa isang pamilyar na lugar. Ang eskinita, ang maruming kalsada, ang tapat ng luma niyang apartment, ang lugar kung saan sila unang nagkita, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng gulo. "Bakit tayo nandito?" Nagtatakang tanong ni Thea. Humarap si Alejandro sa kanya. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. "Dito nagsimula ang lahat, Thea. Dito ako dumating bilang isang mayabang na estranghero na may dalang isang kasunduan, isang kontratang puno ng pera at mga patakaran." Huminga ito ng malalim. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. "Ngayon, bumalik ako sa parehong lugar, pero hindi na bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal dahil sa'yo." Lumuhod si Alejandro Del Fuego sa harap niya. "Wala na akong dalang kontrata, Thea," sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Binuksan nito ang kahon at sa loob ay isang simple ngunit napakagandang singsing. "Ito ay isang pangako. Pangakong aalagaan ko kayo ni Migs. Pangakong hindi ko na kayo sasaktan kailanman. At pangakong mamahalin kita sa bawat araw ng buhay ko." Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Althea Reyes, hindi na ito isang kasunduan. Ito ay isang pangako. Pakasalan mo ako." Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Thea ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Hindi niya na kailangang magsalita. Ang kanyang pagtango ay sapat na. Isinuot ni Alejandro ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa di kalayuan, dumating ang sasakyan nila kasama si Migs at ang lolo nitong si Don Ricardo. Tahimik na nanonood na may ngiti sa mga labi. Tumakbo si Migs papunta sa kanila at niyakap ang kanilang mga binti. Family hug! Binuhat siya ni Alejandro at sa unang pagkakataon, ang tatlo sa kanila ay nagkayakapan bilang isang tunay at buong pamilya. Hindi binuo ng dugo lang o ng kontrata o ng responsibilidad, kundi binuo ng pagpapatawad,
pagtanggap, at isang pag-ibig na kayang baguhin ang lahat. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa wakas, nagsimula na sila.